Iranian regime is now controlling the world. Why? Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong ginagawa po ngayon ng Iran, no, na masyado na pong kitang-kita mga sangkay kung paano po nila kinukontrol ang buong mundo. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Kitang-kita po ngayon sa mga balitaan, mga sangkay, kung paano po kinukontrol ng Iran ang buong mundo. At ngayon mga sangkay, mukhang nananalo po sila. Dahil eto mga sangkay, nakita ko po itong post. Ayon sa kanya dito, ito po ay isang, sabi dito, Persian girl na nag-post. Pro-Iranian, kasi marami po mga Iranian, mga sangkay, ay mga ayaw po nila sa kanilang government. They don't believe, mga sangkay, sa kanilang gobyerno. They hate their government dahil pinapahirapan na po sila. At ngayon mga sangkay, umaalis po sila sa kanilang bansa at nandun na po naninirahan sa US at nandun po sa Europe, mayroon din po sa Pilipinas kasi ayaw nga po nila sa kanilang gobyerno. Kasi doon, kontrolado po sila. Para po sila mga robot. Kung anong sabihin ng gobyerno, kailangan nilang sumunod, kailangan nilang gawin yon. Dahil kung hindi nila magagawin yon, itutumba sila ng Iranian regime. At para po sa inyong kaalaman, masama po talaga yung gobyerno ng Iran. Pero, makapangyarihan. Alam niyo kung bakit? Dahil po dito sa Strait of Hormuz. Ginagamit ito ngayon ng Iran na panangga laban sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. No? Na kapag hindi sila susunod sa Iran, hindi kayo makakadaan sa lagusan ng oil. Yan po ang ginagawa nila ngayon mga sangkay. At nakita nyo naman na kahit po yung US na nagtawag na sa kanilang mga kaalyado na tumulong, hindi po kumilos ang kanilang mga kaalyado. Bakit? Dahil po sa takot na baka hindi sila padaanin at kainisan sila ng Iran, mga sangkay. So ngayon, mas lalo pong lumilinaw ang propesiya na nakasulat po sa Biblia. Alam niyo kung ano yan? Ang propesiya tungkol sa destiny ng Iran. Dahil ang prophecy na nakasulat sa banal na aklat, dito mismo, sa Bible, mga sangkay, ang Iran, sa Book of Ezekiel, makikipagdigma. Yan ang kanilang destiny. Makikipagdigma sila sa bansang Israel. At sa araw na yun, makikilala ng Israel si Jesus na tunay na Mesaya. Sa araw po yun ng Battle of Armageddon. So, dalawa po yan mga sangkay, from Gog and Magog battle. Yun po yun, magmamarcha po yung mga kasulat sa Bible, magmamarcha ang Persia or Iran and many countries mga sangkay from the east going to Israel, especially Jerusalem. Papalibutan po nila yan. Yan po yung destiny nila. Yan po ay unang tatawaging Gog and Magog battle. Then suddenly magkakaroon po ng Battle of Armageddon. Ngayon, tingnan po ninyo yung post. All of them are waiting for Iran's order to pass through the Strait of Hormuz, not America. Lahat daw sila, lahat ng mga bansa, naghihintay kung ano ang sasabihin ng Iran. Ito po yun mga sangkay, tingnan po ninyo. Ayan o, makikita po ninyo yung mga oil tanker, ships,
mga sangkay na nandyan po sa paligid ng Strait of Hormuz. Sila po ay nariyan pero hindi po sila makadiretso. Bakit? Dahil may nagaganap na digmaan. Kung sakasakaling padadaanin na sila ng Iran, saka lamang po sila diretso. Yan po ang kalagayan ngayon ng buong mundo. Kaya nga po sa post dito sinasabi, say hi to the new world order. Familiar, mga sangkay. Ganito lang pala, no? Ideklara itong new world order. Gipitin nyo lang yung ekonomiya, pabagsakin nyo lang ang ekonomiya ng isang bansa, susunod ang lahat ng yan. Nakikita po natin yan ngayon. That's why si Antichrist, ganun po niya makukontrol ang buong mundo sa araw na yon. And I know, malapit na po yun, mga sangkay. Kasi nga po, kukontrolin ni Antikristo ang buong mundo, ang ekonomiya ng buong mundo. At mukhang ganitong senaryo ang mangyayari. Pero mga sangkay, take note, si Antichrist lalabas na ala pro-Jesus. Si Antichrist lalabas na mukhang para sa kapayapaan, mukhang anghel, mukhang baka Diyos, mukhang malinis, kapanipaniwala, pro-Israel, at pro-Iran, pro-ano pa ba? Pro-Russia, pro-China. Kasi ano niya doon, magagather niya yung buong mundo. Ganun mangyayari. At doon, madaling maitatag yung New World Order sa mga ganitong klaseng pangyayari. Kapag gipit ang isang bansa, kakapit sa patalim yan. Kita nyo ngayon, mga sangkay, nagkakaubusan ng oil. So, no choice sila. Kailangan nilang kausapin yung Iran. At ito nga po, mga sangkay, tingnan po ninyo. Mga bansa na makakadaan daw po sa Strait of Hormuz. Malaysia, Thailand, South Africa, Philippines, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, China. Itong mga ito kumausap sa Iran. Nagmakaawa sa Iran. And with the approval of their leaders, eto na ngayon, mga sangkay, pwede nang dumaan. The US is losing control. Nations that refuse to bow are moving freely. The empire can threaten. It cannot stop them. Ngayon, mga sangkay, nakikita na po natin. The strait is no longer an American weapon. Sabi po dito, oh my goodness. Pag binasa po natin sa book of Ezekiel, ito yung destiny nila, mga sangkay. Makikipagdigma sila sa araw ng Gog and Magog battle. Many believers, many Christians, interpreters, when it comes to eschatology, no, they believe na itong Gog na sinasabi dito, mga sangkay, isa pong makapangyarihang tao yan. At itong sinasabing Meshek at Tubal, ito daw po ay mga lugar ng Russia na may mga military or may mga super military forces. Magpahayag ka laban sa kanya, sabihin mong ipinapasabi ko ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari sa Meshek at Tubal. Ano mangyayari dyan, mga sangkay? Siya po ang uutusan ng Diyos, ayon sa propesiya, na magse-set up ng isang malaking digmaan. At ang kasama po dito, sabi dito, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia, at Libya. Remember, ito pong Persia. Ito po ay Iran. Kaya Persia ang nakalagay kasi ito po yung mga lumang pangalan na nakasulat sa Bible. Ngayon kasi pinalitan na po ng Iran, di ba? Ito ang gagawin. Alam niyo kung bakit? Sabi dito, kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog upang ipahayag ang ganito. Sa araw na namumuhay ng tahimik ang bayan kong Israel. Bayan ng Israel, hindi bayan ng Pilipinas, hindi bayan ng China, hindi bayan ng Amerika, kundi Israel. Ikaw ay magbabalikwas. Isasama mo, ito mangyayari isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kabayuhan mula sa dulo ng hilaga. Ang Israel ay sasalakayin ninyo.
tulad ng rumaragasang bagyo. Ipapalusob ko sa iyo ang aking bayan upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako at upang sa pamamagitan mo'y maipakita sa kanila na ako ay banal. So ito po ay mangyayari in the future, mga sangkay, sa bansang Israel. Lulusobin po sila ng maraming mga bansa sa pangunguna nitong Iran. At syempre, ni Gog. Sa Gog and Magog battle, papunta po sa Battle of Armageddon. Malalaman kasi, kaya sinasabi dito, na siya ang gagamitin, didigmain ng Israel, papalibutan hanggang sa matatalo ang Israel. Kaya sinasabi, na siya ang gagamitin itong Gog and Magog battle para ipakilala ang Diyos sa buong mundo. Kasi at that time, itong Gog and with his armies, like Iran or Persia, matatalo po sila. Hindi ng Israel, kundi ng Diyos. Bababa si Jesus, mga sangkay, sa Battle of Armageddon. Sabi ng Bible, mga sangkay, kung babasahin po natin itong buong chapter, lilindol po ng malakas. Lahat ng mga hayop, mga sangkay, mararamdaman yun, maliit man daw po, malaki. Tapos mag-aaway-away po itong lahat ng mga sundalo na lumusob sa Israel. Sa madaling istorya, matatalo po sila. Yan ang destiny, mga sangkay. Then makikilala ng buong mundo si Jesus, especially yung Israel, na siya ang Messiah. Kasi ngayon, hindi pa po pinapaniwalaan ng Israel na si Jesus Christ ang Messiah. Alright? So, well, ano po ang inyong opinion? Kinukontrol na po ng Persia, ng Iran ang buong mundo. Malapit na bang matupad ang nakasulat sa Bible patungkol sa Iran o Persia? Comment down below. Alright guys, huwag niyo pong kailimutan na isubscribe itong ating YouTube channel. God bless everyone.